Okay, ka-chicken farming, meron ako natanggap na question sa YouTube channel ni Alpha Adventure Farms. So, galing ito kay Glenn Mark at sabi niya, tinatanong niya, Sir, ilang months or years po ba subject for culling ang isang Rhode Island Red? Thank you po, sana mapansin. Ilang months or years? In short, kailan dapat mag-cull ng Rhode Island Red? Hindi naman niya sinabi kung lalaki ba or babaeng Rhode Island Red yung tinutukoy niya, but usually kapag sakaling ina-associate yan sa mga layers, no? Pero pwede rin naman sa mga broilers kagaya ng mga roosters natin na Rhode Island Red o kaya Black Australorp, basta rooster, yan. Pwede din naman, no? O sige, sagutin ko na lang, kailan ba kinakalang rooster? Rhode Island Red yan, Black Australorp or any poultry species. Ang barometer dyan, ang sukatan kung kailan siya dapat ikal or katayin ay kung ano ba ang target weight ng susupplyan mo, ng buyer mo. Sa broiler production kasi, ang magdidesisyon dyan ay hindi naman yung ikaw, hindi naman yung nag-alaga, kundi yung bebentahan mo. No? Mag-uusap muna kayo, ano ba ang target weight ninyo? Ang gusto nyo ba ay yung mga manok na kapag derines ay hindi bababa sa 1 kilo ang timbang, 1.25 kilos, 1.5, 2 kilos. Hindi ikaw ang magde-decide, hindi ikaw yung magpo-produce ng babagsakan mo siya ng manok na merong tig 1 kilo, may tig 2 kilo, kumbaga random sizes, no? Base sa trip mo. Hindi po pwedeng ganun 'yon. So, kailan ikakal ang rooster? Kapag na-hit mo na yung target weight according dun sa pinag-usapan ninyo ng susupplyan mo ng iyong customer. So, ganyan ang sa broiler production business. Mag-uusap kayo. No? Okay, para alam mo din kung hanggang kailan mo aalagaan, patatabain yung rooster na yan. Okay, kasi magtatanong yung customer mo, kailan ba available? Kaya mo ba akong bigyan every week, every 2 weeks? O, ikaw naman ngayon, syempre alam mo kung ano yung feed conversion ratio ng breed na inaalagaan mo. Kung Rhode Island Red yan, alam mo na kapag nakakain na yan ng halimbawa, alam mo dapat kung ilang kilong feeds ang kailangan mong ipakain sa bawat rooster to produce 1 kilo of meat. Kapag nakuha mo na kung ilang kilong, gaano karaming feeds, malalaman mo na rin kung gaano katagal, no? Ilang araw mo siyang pakakainin to achieve that target weight. Tsaka kailangan alam mo kung ilang percentage ang matatanggal sa kanyang live weight kapag yan ay kinatay na, pinadugo na, binalahibuan na, tinanggal yung laman loob. O paano malalaman yun kung ilang percentage? Pwedeng sabihin ko naman ano? Mas magandang bigay ko yung process sa'yo para ikaw mismo madiscover mo. E di, kapag magpaabot ka ng 2 kilos na rooster, 2 kilos, tsaka mo katayin, timbangin mo muna yung live weight. Baka naman kinatay mo na binabalahibuan na natanggal ng laman loob, doon mo palang na-realize na, teka, di ko pala na live weight to. Naku po, madadali ang another rooster na naman nun. No? Timbangin mo na naman. No? Timbang muna, live weight, and then katayin, tanggalan ng dugo, ng kanyang laman loob, and then timbangin muli. Makukuha mo na nun kung ilang percentage ang natanggal doon sa live weight. No? So, yan. Doon ang para sa rooster. Para sa mga inahin naman ngayon, Rhode Island Red na layers, Rhode Island Black Australorp na layers, Decal Brown na layers, yung tatlong nabanggit kong yan, maging ibang mga layers, no? Productive sila. When I say productive, ito yung kapag sinuma total mo na yung pinakain mo, ginastos mo, no? Hindi lang pagkain, pati cost ng labor, ng kuryente, ng vitamins, ng housing, no? Nagde-depreciate ang housing mo. Syempre, kada araw na tumitira sila diyan, dapat may board and lodging sila, ganoon, no? Tinanggal mo ang expenses mo, kumikita pa ba? Pag sinabing kumikita pa ba ay ibinabalik pa ba sa'yo nung mga layers na yan, yung kitang gusto mo, no? Baka naman ang kumikita ka na lang 10 piso kada araw nito. Naku, kumikita nga pero within target ba? Yan ang pinag-uusapan, ano? Kung below target ka na, kailangan alam mo hanggang anong edad ng layer mula nung mapisa siya,
ah, katanggap-tanggap yung kanyang egg production. No? Sa mga Rhode Island Red, Black Australorp, tsaka Decal Brown, yung pinaka-peak sagad ng kanilang kalakasan sa pangingitlog ay sa edad na 8.5 months or ilang linggo yun? 34 weeks, no? 8.5 months or 34 weeks. Papalo na yan ng mga 94-96% egg production. Ano ibig sabihin ng 94-96% egg production or productivity? Halimbawa, meron kang 100 nangingitlog. Ano ba 94 at saka 96% ng 100? E di 94 to 96 eggs. So ibig sabihin, kapag pumalo sila ng 8.5 months or 34 weeks, kailangan araw-araw sa linggong yun nakakapulot ka ng hindi bababa sa 94. Pwedeng tumaas doon, no? Mas maganda kung tataas doon, no? Pero hindi pwedeng bumaba sa 94. Or sabihin na lang natin na na give or take plus minus 4, dapat di ka bababa sa 90. Kapag ka nag-below 90 ka lang, nag-below 80 ka pa, kailangan mong i-analyze na yan. No? Kung ikaw ang technician ng farm mo, i-analyze mo ano bang meron. No? Dapat nakaka-90 pataas ako dito no? Bakit nakapulot lang ako ngayon 80? 3 araw na sunod na to, line of 8 ang napupulot kong bilang ng itlog kada araw. Ano kaya temperature sa farm ko? Mainit ba? Nangangurenta ba ang temperature dito? Nabubulabog ba ang mga layers ko dahil may dinala akong bagong aso? Nagpapasok ba ako ng mga bisita dito? Or bago ba yung caretaker ko kaya nabubulabog ang mga manok? Nagpalit ba ako ng klase ng feeds? Humina ba silang kumain? Humina ba silang uminom? Dumami ba ang nagkakasakit? May sipon ba sila? Meron ba silang tawag dito, vent glit, marami yung puwitan nila or anything, may sakit ba sila? Kailangan mong i-analyze yun kapag ka below target or below expectations ka. So, dami ko nang sinabi, tinatanong lang naman ni Glenn Mark ay kailan ikakal. Maganda na yun kasi kung sasagutin ko itong tanong mo, Glenn, kaya kong sagutin ng recta in 5 seconds, pero nag-video pa ako kung 5 seconds lang din ang re-record ko Kaya meron ako mga sinisingit-singit sa recording ko para dun sa mga hindi pa narinig itong information dito sa akin, at least magkaroon ng opportunity na marinig in this video, So, Glenn, Rhode Island Red ang tinatanong mo kung layer yan, ikakal mo yan sa ika-18 months, ika-18th month niya, Pag 18 months old na yan, mula nung siya ay napisa, Hindi nung mula nung siya ay mangitlog, So, bakit? Ano bang meron doon sa 18th month na yan? Kapag 18 months kasi, sige, pagpalagay mo na lang na sagad, sige, 2 taon mula nung siya ay mapisa. So, ibig sabihin 104 weeks. Dahil 52 weeks isang taon, di ba? Pwede 52 plus 52, 104. Kapag kasi nag 104 week old na ang layer, mula nang siya ay mapisa, ang egg productivity niya ay nasa mga 45% na lang pababa. Ibig sabihin, kung meron kang 100 layers na Rhode Island Red, na ang edad ay pare-parehong 104 week old, sa 100 yun ay makakapulot ka siguro 45, 40, below 40. Ang tanong ngayon, magkano ginastos mo para pakainin mo 100 ulong yon? Hindi lang feeds, pati pa yung porsyento nila sa gastos sa pabahay, sa kuryente, labor, vitamins, kalkulahin mo lahat yon. Tapos magkano ba yung 45 eggs na binibigay nila? Baka nga below 40 pa nga, Lumabas ba ang puhunan doon, Kung hindi lumabas ang puhunan, nabunado ka pa, ano pang ginagawa mo, So, kailangan mo mag-decide na magkal. Ngayon, gusto kong i-emphasize, dapat nagre-recording ho tayo ng mga day ng ating egg production sa araw-araw. Hindi linggo-linggo, araw-araw. Hindi po pwedeng kung kailan mo lang trip. Hindi po pwedeng kung kailan mo lang na gustuhang mag-record, sinipag mag-record, dapat araw-araw yan. Kung meron kang tauhan, farm manager or caretaker, kailangan nagpa-follow through ka. Chine-check mo siya, Kasi kapag hindi ka nagche-check, masesemento yan sa kaugalian ng tauhan mo na, ay, si boss, hindi ako chine-check. Mag-explain ka na lang ako pag chinek ako. Sabihin ko na lang, kinain ng aso yung papel, ganyan. Mag-spot check ka, random, yung hindi niya alam na
hindi niya natatimingan, no? Mag-farm visit ka, halimbawa hindi niyo ine-expect alas 3 ng hapon, punta ka alas 3. Hindi niyo ine-expect pupunta ka alas 8 ng gabi, punta ka alas 8 ng gabi. Check mo kung nagre-record siya. No? So kung old school ang tauhan mo, ilagay ka bond paper, i-record niya doon. Tapos ikaw na online, alam mo yung online yan, i-transfer mo sa online. No? Sa Google Sheet, para kapag nasa cellphone lang, alam mo agad. Mas maganda kung yung tauhan mo naiintindi niya paano gumamit ng Google Sheet, no? Para kahit man lang doon sa phone niya, ilibre mo na siya ng mobile data, sige. Doon na lang siya magre-record. Para kahit na nasa ibang probinsya ka, ibang bansa ka, sisilipin mo lang sa phone mo. Karami kami ng itlog ngayon na on target kami, above target pa nga. Very good, very good. Magpapabonus yata ako, parang ganyan, no? So, daily dapat. Kasi kung hindi ka naman nagre-record, ibabase mo lang doon sa tatansyahin mo lang, yung based on pakiwari mo, feeling mo na mukhang humina to. Kaya kapag sa mga FB groups may nagtatanong na, boss, ano pwedeng vitamins na ibigay sa mga manok ko, humina silang mga itlog? Hindi ko yan nilalatagan ka agad ng kung ano-anong bibilhin, magkano, etc. Tinatanong ko muna, kamusta ba ang egg production nila for the past 3 months? Diyan magkakahulihan kung nagre-record. Una sa lahat, baka naman feeling lang niyang humina, pero on target pa pala. Ano ibig sabihin nun? Gusto mong mangumpunin ng hindi sira. Hindi ka na nga nangunguwente, naghahanap ka pa ng extra gastos na hindi dapat. Di ba? O kaya, humina nga talaga, pero dahil hindi ka nagre-record, hindi mo alam gaano kalaking damage ang kailangan mong i-repair. Yun ang mahirap, no? Alam mo, magre-repair ka, pero hindi mo alam kung anong nire-repair mo. Parehas na ano yun. Parehas na kengkoy yung ganon. No? So, kailangan may kamalayan ka, may muwang ka sa nangyayari. Ano? Hindi yung nasabing financier ka lang ng farm, may meron ka lang pagmamayaring farm. Dapat may muwang ka sa ginagawa mo or sa pinapagawa mo. No? So, ganun dapat. Mag-record tayo ng daily egg production. Para hindi kailangan sabihan ka ng farm manager or caretaker na, boss, humina. Ikaw mismo, nauunahan mo siya na, bata, parang 3 araw na tayong below target. Kinakain ba ng mga manok natin yung feeds o naipapalit sa gin bilog yan? Yung ganun, So, kailangan naka-record. Okay? So, Glenn, yun ang tanong mo. Marami akong nai-segue dun sa sagot na ibinigay ko sa iyo. Tandaan mo lang, ang kahinaan yan, hihina sa pangingitlog yan sa 104th week niya, 45% below na lang ang egg production mo dyan. So, ako dito, kapag ka 18th week pa lang yan, talagang minomonitor ko daily, religiously, kung pahina na ba, Minsan may mga manok na nasa ano na sila, kumbaga nasa 98 week old na sila, pwede pa. May mga ganun instances, Hindi pare-pareho Kaya kailangan nagmo-monitor ka, Kung satisfactory nasa satisfactory level pa rin yung production na ibinibigay nila sa iyo, kung kahit sabihin nating 104 week old na sila, edi tuloy-tuloy pa rin, Hindi po pwedeng nakataga sa bato yan na basta umabot ng 104 week old, kahit na malakas pang mangitlog, katayin na yan kasi 104 week old na hindi po pwedeng ganon. Gumamit tayo ng common sense din, ano pa? So yun lang, kung may follow-up questions, edi comment na lang ninyo. By the way, I'd like to take this opportunity na dun sa mga hindi pa nakakaalam, open na ang application sa mga gustong maging poultry sub-farm ni Alpha Adventure Farms. Pero, limited lang ang tatanggapin kong application sa bawat rehiyon o region sa buong Pilipinas. Paano malalaman kung may bakante pang slot sa region mo? Pumunta ka na lang doon sa website ni Alpha Adventure Farms. Nandyan sa description box. I-click nyo yung description box ng video na to. Nandyan na yung mga links. Click nyo yun or rumekta na kayo sa website alphaadventure.com and then click mo yung sub-farm application sa taas and then click mo yung poultry sub-farm. Nakalagay doon.
O, ilan pa? Region 1, ilan pa? Region 2, ilan pa? Kung wala na, sorry, taken na, no? And then nandun na rin yung mga packages. Package 1, 2, and 3, magkano yun? Ano-anong kasama doon sa bawat package. So, silipin mo na lang doon. So, mag-unahan kayo kasi hindi naman hindi unlimited slots. Kailangan, nililimitahan ko talaga to para masiguro ko na makaka-order ako sa bawat sub-farm na yan. Mahirap naman yung, di ba, 100 kayo sa isang region, tapos yung region na yun, pagkaliit-liit lang palang region yun, paano pa kayo kikita nun, no? Kung ang dami yung kailangan kong i-round robin sa pagbili ko kapag may customer akong taga-region ninyo, di ba? So, yun lang, unahan na lang kayo. So, this has been JC De Guzman of Alpha Adventure Farms.